Hindi raw alam ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea kung nasaan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bumisita si Medialdea sa ICC Detention Facility kung saan dinala ang dating Pangulo pero sinabihan siya na walang Rodrigo Duterte sa loob ng pasilidad. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balita niyan si Gretchen Ho. Gretchen, nasaan na ang Pangulo o ang dating Pangulo? Magandang gabi sa inyo, May Ann and Ed. Magandang hapon mula dito sa The Hague, sa Netherlands. At kanina nga, gaya ng nabanggitin nyo, nakasama natin si Executive Secretary Salvador Medialdea doon sa Subinigan Prison. At nagtatangka sila noon na makapasok sa loob para bisitahin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga lang, nagulat sila sa isinagot. Isang araw matapos makarating sa The Hague, Netherlands para humarap sa paglilitis ng International Criminal Court o ICC, blanco si dating Executive Secretary Salvador Medialdea kung nasaan na nga ba ang dating Pangulo. Narito ang kanyang pakayag. And we are told that there is no President Duterte inside the facility. We are at a loss of this time. And lokohan na to. I think this is part of their grand plan, no? To kidnap the president, to extract the president from the Philippines and brought to a jet without known destination. Si Medialdea kasama ni Duterte sa eroplano papunta sa Netherlands. Dinala raw ang dating Pangulo sa ospital para sa medical assistance pero kahit pangalan ng ospital hindi na sinabi sa kanila. Narito pa rin ang kanyang mga pahayag. We don't know where he is right now. He doesn't even have his medicines with him. Sinakay siya sa ambulance, binigay lang namin yung mga records sa kanya, and sabi he will be well taken care of. Sabi pa ni Medialdea, lalapit daw ang Duterte camp sa ICC para itanong ang kinaroroonan ng dating Pangulo. Sa Netherlands din kasi si VP Sara Duterte para makita ang kanyang ama. At ito ang kanyang sinabi. She's waiting. Okay. And I would assume the president would want to see one of the members of this Yes. committee. May Ann, Ed, kapapasok lamang sumagot na ang ICC sa mga pahayag ng dating Executive Secretary. Ayon sa kanilang spokesperson, ang Pangulo daw ay nasa kustodiya ng ICC sa loob ng Scheveningen. Na-admit siya ngayong araw na ito pagkatapos ng medical checks na procedural daw at standard. Una nilang inaayos na they take measures to protect the health and well-being of the suspect. And we recall the importance of respecting the integrity of the judicial process. Yan ang kanilang pahayag. Pagkatapos sabihin ni Executive Secretary Salvador Medialdea na ito nga may grand plan na kidnapin ang dating presidente. Nandito lang naman daw sa The Hague, sa Netherlands at nandoon sa Scheveningen Prison. Kasama dyan si Vice President Sara Duterte na nag-aantay lang daw ng tawag. Kausap niya si ES Medialdea at yan ay pagkatapos yan magpupulong-pulong sila at tatangkain para kitain ang dating Pangulo. Gretchen, tuhog na yung tanong ko. Medyo mabigat yung akusasyon na merong plano na kidnapin ang dating Pangulo. Hindi ko alam kung natanong nyo pa si dating ES Medialdea, bakit naman nila naisip na kikidnapin ang dating Pangulo? Pangalawa, sabi mo nga, dahil nagkumpirma ng ICC na nandiyan naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte, makakabisita ba? Itong sila ES Medialdea, VP Sara, makikita ba nila yung mismong sitwasyon ng dating Pangulo? Ay, mayan kanina nakikinig tayo doon sa mga usapan nila, no? Kasi nandun silang matagal doon sa registrar, sa harapan ng detention office. Apparently, doon sila ni-refer. Pagkatapos sila mag-email nitong umaga na gusto nilang bumisita. So sinasabi kanina na ito yung counsel nung dinedetain nyo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung tatawagin ay suspect na ngayon dahil siya ay indicted na ng ICC. So siya yung sinasabing legal counsel at sinasabi nga ni ES Medialdea that he is entitled to that, to a right to have his own counsel. Hindi lang malinaw no kung kailan siya pumapasukin doon ng ICC. Ang alam lang natin, merong visitor rights ang dating Pangulo. At ang alam din natin, immediate family ang kasama doon.
hindi natin sigurado kung ano yung papayagan ng ICC at this point. Pero yun nga sa kanilang statement, sinabi nila na mayroon mga procedure na pagdaraanan. Kanina, nabigyan na tayo ng hint niya bago pa man natin nakita si ES. Kasi may mga Pilipino na doon na nagsabi na baka wala raw dyan si dating Pangulo sa loob ng detention facility. Parang nandun daw siya sa ambulansya, pero yung ambulance hindi pumasok sa loob. At tama nga, na-confirm nga yan kanina na doon siya sinakay at hindi siya dumiretso sa detention facility. Yun nga lang, medyo stretch nga rin yung sabihin na baka meron grand conspiracy. Pero siguro nanggagaling ito may doon din sa sinabi ni ni Vice President Sara Duterte na state kidnapping yung nangyari sa kanilang tatay. Well, Gretchen, do we know for a fact na tama yung pinagtanungan ni Secretary Medaldea? Because that's a curious accusation to be made by anybody, even if he's a former executive secretary lamang. But to call it a grand plan to kidnap the former president, that's quite a bit of a stretch. So do we know if he went to the right place and talked to the right people and got the right answers? Ed, kanina we got the sense na hindi pa nila natatanong yung ICC. Ang sa palagay natin, nagulat sila nung sinabihan sila na walang naka-detain doon na Rodrigo Duterte. Yun yung sinabi niya sa kanyang soundbite na wala daw ditong Rodrigo Duterte. Siguro nakita natin na may pagkagulat at kanina nga after ng interview, diretso silang umalis. Sabi niya na tatanungin nila yung ICC, nasaan na nga ba ang Pangulo. So mukhang fresh pa itong impormasyon sa kanila nung kausap natin sila kanina. Tinext din natin si Philippine Ambassador to the Netherlands na si Ed Malaya. Hindi rin tayo nakakuha ng sagot kung nasaan yung Pangulo. Pero ito, yung latest na sinagot ng ICC para kumalma ang puso ng mga Pilipino na nandito lamang si Pangulong Duterte. Okay. Gretchen, one more from me. Do we have any idea already as to the timetables, what we expect to happen? For example, tomorrow. Tomorrow is a Friday. I understand what time is it now there? It should be around 4 o'clock in the afternoon right now there in the Netherlands, thereabouts. So we're looking at the next working day already kung meron man. Do we have any idea what's going to happen on Friday or on Monday? Kumbaga, kailan ang unang appearance ng dating Pangulo before the pre-trial chamber? Naku Ed, ang narinig natin dito baka medyo matagal-tagalan pa kasi mayroon pang mga administrative proceedings na kailangan gawin katulad nung initial proceedings where he will be informed of the charges. So papaintindi sa kanya yon. At pangalawa, he will be informed of his rights to sue. Yung release nga na sinasabi natin kanina, according to Article 60, pwede siyang mag-request na pansamantalang makalaya. Pero yun nga, kailangan manatili siya para mag-attend ng mga tatay. Yung speed na mga bagay-bagay, kanina naramdaman ko na yung mga yung legal team nga ng dating presidente nangangapa pa kung ano ang pwedeng gawin, ano ang dapat gawin, ano yung mga susunod na hakbang. At bukas nabalitaan natin na dapat magpapasok si Vice President Sara Duterte. They were hoping to visit the President today. If that happens tomorrow, ay naasahan natin na bibigay sila ng pahayag. Pero kung hindi sila makabisita ngayong araw, mukhang madedelay pa yan. So, medyo mahabang proseso bago dumating sa pre-trial phase. So, meron pang mga administrative na kailangan pagdaanan. Okay. Maraming salamat sa iyo at ingat ka dyan, Gretchen Ho.